Yeah. Right now. So yeah guys, I'm Rocky. I'll be your host for tonight. Sadly. Okay. So guys, may I call all of the performers? Yayakapin ang sarili kahit malulunod. Hi guys, ayun, first and foremost, thank you ulit IC Studios and everyone mga nandito. Yun, thank you for coming. Again, the title of this piece is Multo. Ilang taon na nga ba? Ilang taon pa ba? Isang taon na naman ang nagwakas, panibago'y nagsimula na. Ang dami na namang nangyari, mga bagay na nakamtan, mga lugar na narating, mga relasyong nasimulan, mga dalangin na nakamtan, mga alaalang bibitbitin sa hinaharap ng hatid ay panibagong pag-asa. And without further ado, let's call on Sam Lumban. Ang original na version ng tulang ito ay naisulat noong 2018 ng isa patas na Senador Soto at Hontiveros ang pagbabawal sa pinapaksa ng tulako. Kapag kinain na ng kalungkutan, kapag talunan na ang pakiramdam, kapag sinusumpong ng depresyon, isa lang ang aking solusyon. Panunood ng... The first one is, so okay, just for context, has anyone ever tried answering the rice purity test? Yes? Raise of hands? Yes? No? Hello, hi. Good evening po sa ating lahat. So, bagong lahat, taga-Norte po ako, pero Pangasinan. Gusto kong maging Pangulo. Hindi ako naging Pangulo. Hindi dahil kulang ang pangarap, kundi dahil sobrang nilamon na ako ng katotohanan. Pinangarap kong baguhin ang bansa, pero naunang akong baguhin ng bansa. Good evening. So, my name is Paolo, and it is my name. Just kidding. Yeah, so this is a piece called Fireworks. It's one of my favorites. But, yeah. Hope it's gonna be one of yours also. So, let me watch fireworks with you, and I'll tell you about your eyes. I'll tell you about the way your hair fell as it let go of the wind's caress. I'll tell you of the music your laughter had sung. I'll tell you about every deep breath I took as the words I wish to speak could only peek through my lips. Start na ako, no? Late kasi ako eh. Doon nakapag-open job. Okay. Title nito, ano ko muna, introduce ko. So, nasulat ko to nung, nasulat ko siya about sa crush ko na nakita ako ng red flag. Ayan, for context. Tapos, habang naghihintay ako ng interview sa work, sinulat ko siya. Ayun, sabi nga ni Sir kanina ni Pao kanina na it comes unexpectedly. So, kahit nasaan ka, if that there's the spark, you have to write talaga. So guys, we're moving on to our second set and yeah, I'm actually excited. So our next performer is actually, this is a performer that I've been really eager to hear and watch perform. Kasi medyo kakaiba yung gagawin niya for tonight. He's gonna be doing some ancient Greek spells, right? That's right. Okay. So this is the first time for a lot of us, and I think for the majority, actually for all of us, I think. So guys, without further ado, let's give a round of applause to our next performer. Onirita. Is it necessary to speak about these things? Write about the unspeakable, express the inexpressible, after they are not able. I'll be performing 2 ancient Greek spells. I originally was gonna do a translation too, but most of them have so many words that do not mean anything, and it just meant to evoke something, that I thought it would be better if I just keep them in the language, and then whatever images come to you, you can keep. Bago ko magsimula,
Gusto ko sana ng audience participation kung okay lang sa inyo. Yes! Yes! So, ayun. I came here undecided. I have 2 keys with me. So, ang gagawin niyo lang ay pipili kayo para sa akin. Kung left or right. So, alin sa dalawang unahin? Left! Okay, sige. Sure na, final answer? Left? Yes. Okay. So, ayun. Let's go with the left. Ang tulang ito ay tungkol sa pagtuklas. Pagtuklas sa isang bagay na hindi niya akalain. Sinulat ko itong tulang to nung isang beses. Nagising ako ng madaling araw at hindi na nakabalik. Ang pamagat ng tulang ito ay ikaw. May isang prinsesang lumaking naniniwala na ang pag-ibig kayang ayusin ang mga lamat na hindi mahawakan ng kahit sino. Akala niya, kapag matagal ng masakit, may ibig sabihin na ito. Na hinuhubog siya ng sakit para maging mahalaga sa paningin ng iba. Na baka piliin din siya balang araw. Kaya natuto siyang maghintay. Hindi humihingi, hindi nauuhaw, at hindi nagmamakaawa. Tinawag niyang katatagan ang pananahimik. Hanggang isang araw, masyado siyang napaaga sa katotohanan na kung may sasagip man sa kanya, wala itong dalang puting kabayo at wala rin itong kapang nakasabit sa liit. Mukha lang niya ang kaya nitong isuot. Kaya agad-agad siyang nagtayo ng mga pader, mga gusaling gawa sa disiplina, sa pagtanggi sa sarili, at sa kaya ko to mag-isa. Sa loob ng mga pader na yun, may laban na hindi matapos-tapos. Araw-araw niyang kinakalaban ng halimaw. Isang anyong pamilyar, isang tinig na mapanuri. Hindi napapansin ng prinsesa na sa bawat galaw niya, ginagaya rin ito ng halimaw. At minsan, sa gitna ng pagod, napatanong siya sa sarili, inuubos mo ba ako o inuubos kita? Doon niya napagtanto ang mga kamay na humila sa kanya papunta sa apoy ay siya rin pala ang nagsindi ng posporo. Ang boses na bumubulong ng, ligtas ka na. Ay siya rin ang sumisigaw sa kanya ng, hindi mo yan kaya. Hanggang sa dumating ng sandaling, hindi na siya makatakbo, hindi na rin niya alam ang gagawin. At sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa salamin. At doon niya naunawaan. Ang taong pinakamahirap mahalin ay ang taong walang pagmamahal sa sarili. Ngayon, alam na niya, iisa lamang ang tibok ng puso ng bayani at ng halimaw. Ang taong magliligtas sa kanya ay siya rin ang taong palagi niyang tinatakasan. Hindi dahil masama siya, kundi dahil pagod na siyang kalabanin ang sarili niya. At marahil, ang tunay na pagliligtas na kailangan niya ay hindi pagtakbo palayo, kundi ang pananatili. Ang pagyakap sa sarili kahit nanginginig, kahit sugatan, kahit hindi na maintindihan. Dahil minsan, ang lakas na hinihiling mo ay hindi para maging iba, kundi para mabuhay kasama ang sarili mo. Ang pamagat ng tulang ito ay ang puting Crayola. 8 Crayola ang laman ng isang kahon. Berde, asul, pula, dilaw, kahel, lila, kayumanggi, at puti. Magkakaibang sinisigaw, may kanya-kanyang eksena, may kanya-kanyang papel na hinahanap. Lumipas ang panahon, lahat sila unti-unting napupudpod sa kamay ng mga batang marunong pumili, ginagamit at inuulit-ulit. Hanggang maubos, hanggang maputol sa kakakulay. Habang ang puting Crayola
ay laging nasa gilid. Masyadong tahimik para mapansin, masyadong maliwanag para makita. Siya lang ang bukod tanging hindi napudpud. At kapag ginuhit sa puting papel, parang walang nangyayari. Parang walang kwenta. Parang hindi nagiging sapat. Hindi siya kulang. Hindi rin siya sayang. Mali lang ang mundong pinaglalagyan sa kanya. Kaya hindi niya kasalanang hindi siya mapansin. Hanggang sa isang araw, nakaharap niya ang itim na papel. At sa sandaling iyon, siya ang pinili. Biglang nagliwanag ang paligid. Sa wakas, may nakakita din sa akin. Maraming salamat po. So, ang title ng piyesa na ito ay Danas. Sa aking pagising sa umaga, tumama na agad. At sa aking pagbangon, eto na naman, pagkalikod, pagkaalmusal, paglabas ng pintuan, muling pagharap sa kalsada, ay danas na naman. Siya ba ay nasa house o nasa aking isipan lamang? Reading ko. Nag-drown nata siya. Kulang pa ba ang mga linganas ko? Mga kwentong alam mo ng buo, bawat detalye ng pangyayari, hindi lingid sa'yo. Ang sinapupunan ng isang dentista. Isang mainit na alauna ng hapon noong 2023. Kami lang ni Mama ang nasa childhood home ko sa Makati. Maya-maya'y may kumatok sa gate. 2 batang lalaki, mga 5 hanggang 8 taong gulang. Akala ko'y maghihingi ng limos, ngunit may buhay para sa kanilang ipinatutubos. May dala-dala silang mga kutsilyo. Dali-dali naman akong pumasok sa bahay, sinarado ang screen door, sinarado ang main door, at itinago ang aking ina sa aking likuran. Yari sa bakal ang gate kaya kampante akong hindi sila makapapasok. Okay, I was still getting emotional from your last piece and I was like, wait. I tried to find you in the waves and for a moment, I felt at ease. Certain you're with me still. Until I see a family of 3 and the dad asks his daughter for Mrs. Soup. And it's not you asking me for one. The way you always need soup with your meals, the way when it's a family of 3, it's me, Ma, and Daddy. A pond, or even a bowl, in oceans and seas, they never stop carrying waves. Do they show off, or do they tremble? If asked, would they say they're half full or half empty? I'm sipping water from a glass and wonder if it ever thirsts to be fixed to be anything except the shape it's being poured into. And lastly, we would like to end things with one more poem by one of us. So walaan niyo na lang kung sino. Naman po. 10 bilyong budget na wala ang lahat. Hinanap ko, nanakaw na pala. Nakakulong sa 4 na sulok ng silid-aralan. Nagtuturo ng kahalagahan at makapaksa ng asignaturang Filipino, pero di ko alam kung sapat ba ang boses namin para turuan ang kapwa Pilipino kung nagpapakain at nagpapatangay sa kapwa Pilipino. Nakakulong
Sa apat na sulok ng silid-aralan, iniisa-isa ang mga paksa, iniisa-isa kung saan ba nagkulang noong araw, 3 bibe ang aking tinula. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang gusto kong presidente ay babae, pero di nanalo. At ito ako ngayon, nagtuturo pa rin. Hindi ko alam kung sasapat ba ang boses, pero naririto pa rin ako. Iniisa-isa pa rin na ang Tagalog, Pilipino at Filipino ay iisa lang na wika natin, pinag-iba-iba lang. Simula una ng baybayin, Tagalog, 1,950 Pilipino, 1,986 Filipino, pero ang gamit mo pa rin sa kapwa mo Pilipino ay Filipino. Life hasn't been kind to people like you and me. We were born with palms that learned to catch thunder, to hold light in it like it was loose change, to smile even when our teeth were shaking. See, we don't get soft mornings. We wake up to alarms that sound like warnings. To dream, we patch up with duct tape and prayer to hearts that have memorized every exit. We dance with barefoot on broken glass and call it grace.